Hi guys! Hello, hello, hello. This is Annie Sipcon at welcome po sa aking channel at isa na naman po re-reaction na natin. Ito ngang si Sara Duterte. Oh. So, si Sara Duterte ngayon ay may kinompose na kanta, no? Para nga kay PBBM. So, ito si Sara ay talagang hindi niya tinatantanan si PBBM. I think araw-araw pagkagising pa lang nito, naaalala na si PBBM, no? Naaalala niya ng asarin, bulihin, ano pa ba? Basta yung yung siguro yung kanyang sarili na alam mo yung katarantaduhang ginawa niya, yun yung sinasalaminan niya or tinitingnan niya. Yung ba nga parang nagre-reflect yung mga ginawa niya. So, ang gagawin niya ay gagawa niya ito ng istorya. Pero, ang totoo, sa sarili niya lang yun eh. Kumbaga, yung sarili niya, ang pinapatungkulan niya dito, I mean, no? Araw-araw ay nag-iisip siya na ipambubus ko niya o ipambubus ka niya kay PBBM. Pero ang totoo naman ay hindi naman siya pinapatulan ni PBBM, 'di ba? Dinededma lang siya. Eh sino ba naman ang papatol sa kanya? Eh lalong-lalo na ngayon. Ha? Wala nang sumusuporta. 200 na nga lang ang sumuporta sa rally niya sa EDSA. 'Di ba guys, nung rally kahapon? 200 na lang. At eto nga ay nakita natin kanina lang. Ito ay event sa Japan. Nasa Japan ngayon ang inyong poong Sara Duterte na talaga ng mga kinukondisyon niya ang mga Filipino community sa Japan. O, talaga ng mga inuubos niya yung kanyang pera para lang umattend sa kanyang meeting ang mga Filipino sa Japan. At nag-compose pa. Buti ba naman kung nasa tono at maganda naman yung boses, matutuwa pa tayo hindi eh. Ang pangit pa ng tono, tapos ganun pa na parang ipapatulog ng ipis ang kanyang kanta, ipaparinig pa sa public. At ang lahat ng lyrics ng kanta, lahat ng message ng kanta ay patungkol naman sa kanila. Tingnan nyo guys, ha? Paparinig ko sa inyo ito. Samantala, patama but make it artistic. Tila yan ang tema ng regalong kanta ni VP Sara sa dating katambal na si PBBM. At ang lyrics, pahiwatig umano sa kapalpakan ng gobyerno. Narito ang agenda report ni John Manalo. Kapalpakan ng gobyerno. Okay, ang lyrics ay sa dilim tayo isinilang. Sa hirap tayo nagdurusa. 'Di ba? Patungkol talaga sa kanila. 'Di ba nung nanungkulan ang kanyang ama, dilim talagang napakasalimuot ng bansa natin. Biruin mo naniwala si Duterte sa pandemic, no? Alam niya naman na hindi nga totoo ito. Na talagang pakanalang ito ng mga tao pero naniwala siya. Eh, wala siyang magagawa eh. Isang duwagers nga eh. 'Di ba? Pag sinabi ng ibang bansa na, oh, pandemic tayo, kailangan natin ng mga ganito-ganito. Kailangan nyo magtago, kailangan nyo, kung ano ba sabihin. Talagang tatalima si Dico. At isa pa, lahat ng sinasabi ng kanyang mga advisor, susundin niya ito. O ganito, mahal yung kailangan ibenta natin ng mahal ito. Talagang kikita tayo dito sa Pharmally, sa mga vaccine na to. 'Di ba? Puro kadiliman ang naranasan natin noon nung nanungkulan ng kanyang tatay. Ang mga magsasaka lalong naghirap. Dahil hindi man lang niya tinulungan. Unlike ngayon si PBBM, hindi naniwala sa COVID na may COVID na naman daw. 'Di ba? Huwag kayong maniwala. Hindi yan totoo. Sabi ni walang COVID. Huwag kayong magmamas. Huwag magmamas kayo para sa protection nyo lang pag nasa labas kayo. Pero yung nakamas kayo kahit na nandiyan lang kayo sa neighborhood nyo, hindi pinayagan yun ni PBBM. Hindi talaga siya naniwala uli. At ang mga magsasaka, nakita nyo ngayon,
Binayaran ng utang ng mga magsasaka, binigyan ng mga equipments, tinutulungan sa mga abono, fertilizer, patubig. May liwanag tayo ngayon, unlike sa kanila na talagang andilim ng paligid sa kanila. Kahirapan, no? Sa kanila, ang hirap ng buhay noon dahil bukod sa pandemic, hindi ka makapagtrabaho, ang daming nagutom noon. 'Di ba? Ang malas ng Duterte administration noon. 'Di ba guys? Agree ba kayo sa akin? Biruin nyo, hindi na makapagtrabaho, stay at home na lang. Tapos ang ayuda, kinukurakot pa. Yung iba hindi nabibigyan or yung iba talagang ganun lang ang ibinibigay. Ano pa ba? Ang bigas, napakataas. Ang alak, yung mga lasenggero, naghirap din dahil napakataas ng alak dahil pandemic nga eh. Ang bigas, umabot ng 80. 70, Diyos mio, ang gasolina, umabot ng 90. Alam mo, ito si Sarah, baka pang-urat na lang, akala niya may papatol pa sa kanya. Pero sa bagay, patulan na lang rin natin kasi nakakaawa. Nakakaawa naman, tiyan mo, masyado siyang nag-e-effort para lang asarin ang ating Pangulo. Ayan daw, sinulat niya yan para raw sa ating Pangulo, sa birthday ng ating Pangulo. No, nung hindi na nga raw umabot, delay na or belated na ang kanyang regalo, no, ang kanyang pagbati sa Pangulo. Ang kapal ng mukha mo at sino ka? Never kang ang pinapansin ng Pangulo eh. Nagpapapansin ka na lang, Sarah. Alam mo ba yun? Kahit nga dyan sa Korea, di ba? Hindi ka na nga pinapansin ng mga tao eh. Ikaw na lang ang talagang nagpapapansin sa kanila. Kung wala ka nga sigurong perang inaabot sa kanila, hindi ka papansinin eh. Di ba nasa gilid ka nga, para kang tae sa gilid. Never kang pinapansin. At Sarah, nakakahiya ka dahil yung lyrics ng kanta mo ay patungkol sa inyo. O, pakinggan pa natin konti. Yung kayamanan, mayaman daw ang mga Marcos, tas yung mga tao ay mahihirap. Talbog uli sa'yo, sa inyo uli yan. Di ba nagpayaman kayo ng nagpayaman? Kinuha nyo yung mga, marami kayong nakuhang mga kickbacks. Kickbacks ng sabongeros, isabong, kickbacks ng pogo, kickbacks ng mga kasi-kasino dyan. Di ba marami kayong nakuhang kickback ng mga tawag dito, yung mga Chinese na pumasok dito, na na nagpagawa ng mga birth certificate. Ang laki ng lagay sa inyo. Kayo nagpayaman kayo eh. Bakit may ginawa bang ganyan? May pinapasok ba ngayong mga Chinese si PBBM? Wala. Kayo lang naman ang ganyan eh. No? So, eto si Sarah, alam mo kung bakit? Para na lang abnormal to na na tawag dito na nag-i-exist, nagpapapansin, parang isang may mental ang tawag dito mental disorder na nagpapapansin hindi ka naman pinapansin, Sarah PBBM pa rin ang malakas. So ngayon, nakita mo may liwanag, may 20 pesos na bigas, may mga wifi na ang mga probinsya namin. May mga wifi na sila. At talaga naman tumitira na ang mga tao sa mga probinsya dahil may wifi na nga. May mga hanap buhay na rin. Ano pa ba? Ang mga ambulance. Ang dami-daming pinamigay na ambulance ni PBBM. At ang mga ayuda, talagang yung amount ng ayuda ay malalaki. Kaya, nako, hindi totoo yung sinasabi mo, Sarah. Pang-urat ka lang, pero never ka nga pinapansin, kaya lalo kang nauurat. Lalo kang nanggagalaiti sa pang-uurat kasi never kang pinapansin ni PBBM. Sabi ni PBBM, who you? Sabi ni PBBM sa'yo, sino ka ba, Sarah? Alam mo kung bakit, Sarah? Nung umupo ka bilang Vice President, dyan namin nakita kung hanggang saan lang yung IQ mo, kung ano talaga yung mental capacity mo, kung hanggang saan lang yung mo, kung talagang ang utak mo ay normal.
tanto yata ni PBBM na hindi ka kapatol-patol, Sara. Promise, hindi ka kapatol-patol. Dahil hindi akma yung iyong wisdom or knowledge. Wisdom na lang. Hindi akma yung wisdom mo sa wisdom ni PBBM. Walang-wala ka ni katiting sa wisdom ni PBBM. Isa kang talunan. Isa kang para ka nga yung isang batang papansin. Okay, na gusto mo sa'yo lahat ng laruan. Tapos pagka hindi na mo nakuha lahat ng laruan, magpapapansin ka at magtatantrums ka. Yan, may tantrums ka nga So, pakinggan pa natin to. Gusto nyo pa ba? Ito ang handog na kanta ni VP Sara para kay Pangulong Bongbong Marcos. Anya, regalo niya ito sa katatapos lang na kaarawan ng Pangulo noong September 13. Sinulat ko ito para sa tungtungay hapon. Hindi siya umabot sa birthday. Kasi sinulat ko pa siya na inulit pa hanggang nabuo siya ng maayos. Ang lyrics ng kanta, tila nagpapahiwatig ng estado ng bansa sa ilalim ng pamumuno ni BBM. Kami ay apoy na hindi mapatay hanggang matapang sabay-sabay sigaw na bayan. Lumaban na mga sakit. Mga sakim, ang kapal ng mukha mo. Kayo nga, hindi nyo na i-booking, ha? Hindi nyo nagawang imbestigahan ang corruption. Never ka nga tumulong Dahil ikaw, malapit ka na, ha, Sara? Malapit ka na rin umiyak. Okay? Hintayin mo na lang. Okay? So, kami ay Marcos pa rin. Wala kang magagawa, Sara. Talagang ipagtatanggol namin hanggang kamatayan si PBBM. Dahil siya lang ang nag-booking, nag-imbestiga sa mga korap. Alright? Malalampasan din to ni PBBM at ipapanalangin pa namin na mag-extend pa ang kanyang termino na maging presidente si PBBM forever and ever. Okay? So, thank you guys eto na lang, ayaw ko nang marinig yung boses ni BP Sara na kala mo nagpapasyon. Okay? Nakakaano talaga siya, para bang talagang maano ka na lang maaawa ka na lang, matatawa ka na lang. Awa at tawa na lang ang inis din pala. Okay? So annoying talaga. Bye-bye guys. Thank you.